sa ating pong huling awiting spiritual. Ating pong muli buksan ang ating mga hymnal book sa page 358, The Church That Jesus Loves. 358 po. Nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so near as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. In my heart I believe and know her surely. She has stood on God's word from her youth, every holding the scriptures securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, Satan has tried to overcome her. Oh, how often His right but has failed. With the banner of love floating over her, evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Last stanza. Oh, how bright is her future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands His dear love and His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Ngayon pong hapon, muli po tayong mag-aaral ng salita po ng ating Panginoon sa Kristo. Muli po natin tawagan ng ating mangingaral si Brother Paul G. Blasco. So kung mapagpalad na biyayang hapon sa lahat, buksan po natin ating mga Bibles sa John chapter 10. John chapter 10, simulan po natin sa verse 27. John chapter 10, verse 27. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. 30. I and my Father are one. Ang pamagat po ng ating mahalagang pag-aaral ngayong hapon ay
preservation of God, and perseverance of the saints. Sumaglit po tayong manalangin. Aming Diyos na banal, katastasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, maraming pong salamat muli sa pagkakataon na inyong ibigay sa amin at kami ng tinipon sa dakong ito upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Palagi niyo po kaming paalalahanan, aming Diyos, kung gaano kami kapalad, kami ay napabilang sa tunay na iglesia. Nawa ito ay magsilbing kalakasan sa bawat isa upang ang aming paglilingkod ay nagmumula, Panginoon, sa kagalakan na inyong binibigay sa amin. Palagi niyo po kaming paalalahanan din na ang mga mabubuting gawa na aming ginagawa ay dahil lamang po ito sa inyo. Binibigay niyo po ito sa amin. At nawa ang mensahe ngayong hapon ay magbigay pa ng mas maliwanag at kaliwanagan patungkol sa mga bagay na yan na kayo ang nag-preserve sa amin at kayo din po ang nagdahilan kung bakit kami nag-persevere. Aming Diyos. Mga po ay magsilbing kalakasan ng mensahe na ito, maging kalakasan sa mga kapatiran ngayong hapon at magamit para sa mga wala pa sa Panginoong Hesus upang magkaroon sila ng kaunawaan at kanilang makilala ang Panginoong Hesus. Aming Diyos, inaalala namin ang aming mga kasalanan na gawa. Kami po ay nagsisisi. Hugasan niyo po kami nawa ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At gawin niyo po kami karapat-dapat na maglingkod sa inyo, sumamba aming Diyos. Nawa po ay tanggapin ninyo ang aming pagsamba. Kayo po ang maitaas, mapupurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito at sa buong maghapon namin Diyos. At po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Makakapo na po ang lahat. Kanina pong umaga ay ang ating topic ay tungkol sa Who is my brethren. So, inabuti ko po na ngayong hapon ay ituloy na natin yung ating series patungkol sa pag-aaral natin sa Doctrines of Grace. So, nandito na po tayo sa ikalima. Ito na rin po yung huli. So, ang una po ay yung man's total depravity, then ang conditional election, limited atonement, irresistible grace, and ito po yung huli, yung preservation of God and perseverance of the saints. So, ayan po. So, ang ikalima at huling doktrina na ating pong tatalakayin ay tinatawag din sa ibang term na eternal security. Na narinig natin yung ginagamit yan, or preservations of the saints. Yan, mga ganyan. So, sa madaling sabi, mga kapatid, ang doktrinang ito ay nagtuturo ng, sa Tagalog ay pagpupursige o perseverance ng mga banal. At nangangahulugan yun na yung mga tunay na naligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos ay sila din ang pinapangalagaan ng kapangyarihan iyon ng Diyos at nagbibigay sa kanila ng kakayahan para magtiyaga sa kabanalan hanggang sa wakas. So, ang katotohanan ito ay nagpapahiwatig na o implied na imposible para sa isang tunay na hinirang ng Diyos na mawala ang kaligtasan na nagmula sa Panginoon. Yan po ang tinuturo diyan, implied yan dyan. At tuluyang yun nga mapahamak sa kanyang mga kasalanan. So sa ating magsisimula, gusto kong basahin muna natin yung the second London Baptist Confession of Faith, yung 1677. So para ipakita na ang doktrina o katotohanan ito ay matagal ng aral na sa ating panahon ngayon ay tuluyan ng nakalimutan o hindi na talaga napapag-unawa ng maliwanag. So ito ang sabi sa the Second London Baptist Confession, 1677.
concerning preservation of God and perseverance of the saints. So, babasahin ko na po, ito po yung sabi. Those whom God had accepted in the beloved, effectually called and sanctified by His Spirit, and given the precious faith of His elect unto, can neither totally nor finally fall from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end, and be eternally saved, seeing the gifts and callings of God are without repentance. So, those whom God had accepted in the beloved, so yun ay effectually called and sanctified by His Spirit. So yun daw mga tinawag at pinabanal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, Holy Spirit, and given the precious faith of His elect unto. So sa mga elect, sa mga hinirang lang, ay hindi maaaring totally or finally will fall from the state of grace. Meaning ay hindi mangyayari na mawawala nga na ang salvation. Hindi daw maaaring mangyari ang bagay na iyon. Sabi dun sa confession of faith na yan. So, hindi daw yun nangyayari sa isang tunay na elect of God. So, yun yung sabi. Nakita natin na noon pa man, yun na yung turo. Ano? So, bakit hindi pwedeng mangyari yun? Kasi sabi dito, tuloy natin yung basa sa Confession of Faith. Sabi, but shall certainly persevere therein to the end. Yun naman pala, dahil daw magpe-persevere therein to the end. So, again, yan ay yung nasulat dun sa Confession of Faith ng 1677 concerning dun sa preservation of God and perseverance of the saints. And then gusto ko rin basahin natin itong The New Hampshire Confession of Faith, 1833. So para ipakita natin na yung continuation o yung succession ng turo. So ito yung sabi concerning preservation of God and perseverance of the saints. Dito sa The New Hampshire Confession of Faith, 1833. Ito po ang sabi. We believe that such only are real believers as endure unto the end, that their persevering attachment to Christ is the grand mark which distinguishes them from mere professors, that a special providence watches over their welfare, and that they are kept by the power of God through faith unto salvation. Sabi dyan, sila lamang ang mga tunay na mananampalataya na nagtitiis hanggang wakas. Ang sabi. At na ang kanilang persevering attachment sa Panginoong Hesus ay ang dakilang tanda o marka na nagpapaiba sa kanila doon sa mga self-professing Christians. So, yun pala yung tanda ng kaibahan. Kasi nga, ang kaibahan ng ating paniniwala, mga kapatid, tayo ay naniniwala na God preserve us. That is why we persevere. So, yun ating paniniwala. Ang ugat ng ating perseverance ay dahil sa ginawang pag-preserve sa atin ng Diyos. So, yun yung ating paniniwala. Hindi siya pwedeng magkahiwalay. Kapag sinabing preserve ka ng Diyos, kapag sinabing preserve ka ng Diyos, doon ka palang makakapag-persevere. Hindi yung nagpe-persevere ka para ma-preserve mo yung iyong salvation. Kasi nga may nagtuturo ng ganyan na nawawala daw yung salvation. Actually, may mga nakausap na tayong ganyan, na-encounter. So, ang nangyayari ay kailangan daw may gawin ka para hindi mawala yung kaligtasan mo. So, sa'yo nakadepende ang pag-preserve. So, nababaligtad. Ang lumalabas ay ikaw ang nagpe-preserve sa sarili mo. Hindi na ang Diyos. So, ikaw na ang gumagawa. Yun ang lalabas doon eh. Ganun kasi yung turo niya, ng ating mga nakausap na tao, turo nila.
Yun yung kanilang doktrina. So sa puntong ito ay susubukan nating bigyan ng pansin at diin kung ano bang turo talaga ng Biblia patungkol dyan para ating mas maunawaan yung preservation of God and perseverance of the saints. So kailangan balance yan. Meron yung kailangan balanse. Sabi natin kanina, hindi pwedeng magkahiwalay ang preservation at perseverance. Kaya yan ang ating bibigyan ng pansin at diin dito sa ating mahalagang pag-aaral. Yan. So, dito na tayo sa preservation and perseverance are both necessary. O, pinakailangan. So, mahalagang maunawaan natin na ang doktrina ng preservation of God and perseverance of the saints ay para i-illustrate yung preservation of God and perseverance of the saints. Para yung isang barya o isang coin na may dalawang sides. Sa English ay heads and tails. So, bawat side o panig ay importante. Bakit? Siyempre, para masabi na tunay nga yung barya. O, kung titingnan o susuriin natin ang isang coin, isang barya, at nakita natin na yung dalawang sides ay magkapareho, so masasabi natin o makikilala natin na ang baryang yon o baryang ito ay isang peke or counterfeit. Yan. So ini-illustrate natin na yung perseverance and preservation of God. Sabi natin parang isang coin. Yung sa kabila, preservation of God, sa kabila, perseverance of the saints. Sabi natin, tulad ng isang coin, pagka nakita natin na magkapareho yung dalawang sides, so syempre, peke yun. Wala yung value, sa English ay counterfeit. So, same din yan pagdating sa preservation of God's elect and the saints' perseverance. Kumbaga, inseparable. So, hindi pwedeng paghiwalayin nga yung dalawang yan. Yan. Kasi nga, pag ang nakita natin sa isang tao, yung sabi natin kanina, na nagpe-persevere siya para ma-preserve niya yung kanyang salvation. So, parang pag tinignan mo yung barya, parehong yung preservation at perseverance ay nakadepende sa tao. So, pagka ganun, ang paniniwala, counterfeit ang iyong paniniwala. Kasi lahat na yung nakadepende sa iyo. Nasa iyo yung paggawa. Pine-preserve mo ang sarili mo para hindi mawala yung salvation mo. Kaya ka nagpe-persevere kasi pine-preserve mo yung sarili mo. So, nakita natin na puro tao. So, mali yung ganoon. Counterfeit yung ganong paniniwala. Yan. Sabi dito, kung ang perseverance ay itinuturo nang wala yung power of God, preservation, so ang tawag natin dyan ay Arminianism. Yun. Base sa works. At ipinapahayag na ang isang tao na ligtas na ay maaring mawala ang kanyang kaligtasan pagka hindi niya winork out. Kaya kailangan niyang patuloy na mag-persevere. So yun yung driving force kung bakit siya nagpe-persevere. Yung kanyang takot o agam-agam na mawala yung salvation niya. Upang ma-preserve niya ang kanyang salvation. So, counterfeit o mali yung kanyang paniniwala. Yan yung nawawala yung kaligtasan na turo. Wala yung preservation of God. So, ang nangyari nga, naging preservation from your own work, which is not biblical. Walang ganang turo sa Biblia. Salvation by works ang kakalabsan niyan. And then sa kabilang side naman, kung ang ituturo lang ay yung kanina ay puro tao ang nagwo-work, preserve, persevere. Kung ituturo naman ay yung God's preservation lamang apart from perseverance of the saints. So kumbaga sa coin, yung dalawang side ay puro God's preservation. So ang kalalabsan niyan ay yung
antinomianism na term. O meaning yan ay yung kahit na anong gawin mo nang nakaranas daw ng kaligtasan na isang tao, ay ligtas pa rin daw yan kahit anong gawin. So ang kalalabasan kapag preservation is taught apart from the responsibility to persevere in holiness. So ganyan ang mangyayari kasi nga naligtas na daw, so kahit ano nang gawin niyan. Sasabihin nasa backslidden state, mga ganun. So madami silang ginagawang excuses. Ang kanilang pinanghahawakan ay yung dahil nga daw pinreserve ng Diyos, so kahit anong kalabsan niyan, kahit anong lifestyle niyan, ay ligtas na daw yun. So, nakita nyo yung coin, yung dalawang side, ay parehong God's preservation. So, counterfeit din. So, pwede ba yun na naligtas sa biyaya, tapos ang pamumuhay ay umiibig pa rin sa kanyang mga kasalanan? So, mali yun. Ang kakalabsan niya na yung turning the grace of our God into lasciviousness. So, saan natin mababasa yan? Yan ay nasa Jude, sa verse 4. Yung turning the grace of our God into lasciviousness. So, yung dahil nga daw preserve, kahit ano nang gawin. Kahit ano nang pamumuhay. Yan. Nandun yun sa bandang dulo ng verse 4. Yan. Turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God. So yun. Kumbaga, naligtas pero hindi naligtas sa kasalanan. So mali. Yan yung mga mangyayari kapag pinaghiwalay mo yung preservation of God and perseverance of the saints. So parang barya nga, kapag pareho ng sides, counterfeit ang barya. So, peke. So, in the same sense na kapag puro tao ang binibigyan ng diin, yung gawa ng tao, so ang lalabas ay salvation by works, meaning Arminianism. Kapag naman puro preservation of God, kahit anong gawin, kahit anong lifestyle, living in sin, sabi nga natin, ang labas niyan, antinomianism. So, kahit mamatay na yakap-yakap niya yung kanyang kasalanan dahil daw preserve daw yun ng Diyos, so ligtas pa rin daw yung ganun. So, mali yung ganung paniniwala. Counterfeit. So, talagang yung preservation of God and perseverance of the saints ay, sabi nga, go hand in hand, side by side. So, hindi pwedeng magkahiwalay. At yan din yung na-observe na yan din yung aral din yan ang pinaniniwalaan itong ating kapatid na si Elder Milburn Cockrell. So, gusto kong basahin sa inyo yung kanyang sinulat concerning the perseverance of the saints. Ito yun, sa part 1 ng kanyang sinulat na mababasa natin ito sa Berea Baptist Banner. So, nandun yung sa page 39, yung February 5, 1989. So, meron kasing website tayo dyan na pwede nating balikan yung mga Berea Baptist Banner. So, pag sinearch nyo to, yung pang February 5, 1989, nandun sa page 39, itong babasahin ko. So, ito yung sabi niya concerning dyan sa the perseverance of the saints sa part 1. Ito sabi, as I see it, perseverance involves two elements. On the one hand, God's agency in preserving. On the other hand, the saints' agency in persevering. Neither one of these by itself is the doctrine, but both together constitute the doctrine as set forth in Holy Scripture. So, talaga magkasama. The operation of divine grace upon the believer will cause him to persevere unto the end. But this perseverance is not without the believer's own continual activity. So, kailangan may nakikitang output sa iyo, kumbaga.
sa madaling sabi. Hindi mo sasabihin preserve ka ng Diyos, nagpe-preserve ka, hindi, wala namang nakikitang output, so mali yun. Hindi mo naman din pwedeng sabihin na nagpe-persevere ka, na sa sarili mo lang kakayanan. Hindi, kaya ka nagpe-persevere dahil sa preservation ng Diyos. Yan. So, gusto mo basahin natin mga kapatid yung sa Matthew chapter 24. Ito, basahin natin. Related dito sa ating pinag-aaralan. Matthew chapter 24, sa verse number 13. Matthew chapter 24, verse 13. Doon sabi, "But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." And then, wag nating iwanan yan. Basahin din natin yung John chapter 13. Yan. Ating titingnan pareho. John chapter 13 sa verse 1. Yung bandang pahuli ng verse 1. John chapter 13. So, kanyang nakita was none that should depart out of this world into the Father. Ito yung sa Tagalog ay sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Sa English, sa King James Version, ang sabi, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. So yung unang verse na ating binasa, mga kapatid, yung Matthew chapter 24, verse 13, ay binibigyang diin ang need for perseverance. Sa sa Matthew chapter 24, sa verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So yun, binibigyan din ng pangangailangan ng perseverance. At yung John chapter 13, verse 1, binasa natin, yun naman ay binibigyan din ang immutable love ng Panginoon towards His elect. So, immutable, sa Tagalog ay hindi nababago. So, kung inibig ka ng Panginoon, syempre, kalakip na niyan yung preservation of God. Dahil inibig ka ng Diyos, kalakip na niyan yung preservation. Again, yung dalawang verse na yon ay hindi natin pinaglalaban tulad ng ginagawa ng iba. Ating tinitingnan natin yung harmony. Yung hand in hand, side by side, hindi pwedeng paghiwalayin yung konsepto yung turo ng Bible ng preservation of God at yung perseverance of the saints. Yan. Yung dalawang verses na yun ay kinakailangan na tingnan natin sa lens, kumbaga sa ground ng preservation of God and perseverance of the saints. Para magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa dun sa dalawang verses na yon. So kung medyo na hihirapan kayong makita yung ating point, basahin din natin yung isa pang verse na magbibigay sa atin ng mas maliwanag na example, kumbaga, sa Bible, yung preservation at perseverance ay go side by side, hand in hand. So dito natin yung mababasa sa Jeremiah chapter 32. Ito, nababasa din natin ito palagi, pero hindi natin siguro tanto, kumbaga. It talks about also dun sa preservation and perseverance. So, Jeremiah chapter 32. Lagi nating nababasa yung verse 40. Yan. So ito sabi, "And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them." So that is preservation. So anong mangyayari? Tuloy natin yung basa. "To do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me." So yun na yung perseverance. So sa Tagalog, "At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila,
na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin. So, yun yung gagawing preservation. Ang nasasalita dito ay ang Diyos mismo. So, yun yung preservation na gagawin niya. So, anong magiging epekto dun sa mga sisidlan niya ng takot sa kanya, sa kanilang puso, yung gagawan niya ng mabuti. So, ito yung kadugsong ng verse, yung kasunod. Upang huwag silang magsihiwalay sa akin. So, meaning ay perseverance, dyan na. So, yung preservation ng Diyos, ang naging resulta ay yung hindi hiwalay sila sa Diyos, which is yung perseverance ng mga hinirang ng Diyos, ng Israel, kumbaga. So, dito sa verse na ito, malinaw na nakasaad na ang Diyos ay hindi tatalikod sa kanyang mga hinirang batay sa kanyang covenant o sa kanyang tipan na pag-ibig. At ang kanyang mga hinirang ay hindi lalayo sa kanya. Yan sinasabi natin. Yan. Dahil inilagay niya ang kanyang takot sa kanilang mga puso. So, hindi naman ibig sabihin tyrant ang Diyos. Kumbaga, takot na sumuway sa mga utos ng Diyos. Kumbaga. So, magkakaroon ka na lagi ng katanungan sa iyong sarili. Bakit ko ba gagawin to? Bakit ko gagawin? So, hindi tulad dati na gumagawa tayo ng kasalanan, wala lang. Parang kumakain lang tayo ng mani. Kumbaga, wala lang. Pero ngayon, dahil nilagyan ka na ng takot ng Diyos, so, gusto mo nang mag-persevere na wag humiwalay sa Panginoon. So, kaya, yun nga, sa verse natin binasa, nakita din natin na iniingatan ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng pagtiyak at pagbibigay kakayahan sa kanila na magtiyaga sa kabanalan. So, yung sinasabi natin, they will persevere. Hand in hand, hindi pwedeng magkahiwalay. And then, magbigay pa tayo ng isa pang verse na makikita natin ang preservation of God and perseverance of the saints ay, yun nga, working together, side by side. Hindi pwedeng paghiwalayin. Yan. Para nga mas makita natin yung nagagawa nating mga mabubuting gawa ay hindi yan yung ating pagiging faithful, yung ating pagsunod. Lahat yan ay dahil lamang sa preserving power of God. Yan. Saan natin yung makikita. So, buksan natin yung ating mga Bible sa Ezekiel. Sa chapter 36. Ezekiel chapter 36. Sa verse number 26, simulan natin. Ezekiel chapter 36, verse 26. Basahin natin. Ito ang sabi, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. 27. And I will put my spirit within you. So, pating i-analyze at ating pagbubulay-bulayan yung verses na yan. Tungkol ito sa regeneration na nangyayari sa isang tao. So, also, it talks about God's preservation. Kasi, kung makita nyo, lahat yun ay magmumula sa Diyos. Siya yung magpo-provide. I will give you a new spirit. I will take away the stony heart. Yan. I will give you a heart of flesh. So, at ano ang magiging resulta ng ginawang yon o paggawang ito ng Diyos? So, tuloy natin yung basa dun sa verse 27. And I will put my spirit within you. Ito na. And cause you to walk in my statutes. And ye shall keep my judgment and do them. So, dahil dun sa ginawang iyon ng Diyos na bagong spirito, sa Tagalog ay bagong puso,
Yan, lalagyan sa loob ng bagong diwa at aking aalisin ng pusong bato. So magkakaroon ng perseverance ngayon sa verse 27. Sabi sa Tagalog ay, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Yung, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment. So meaning, talagang pag ang Diyos ay pinreserve ka ng Diyos, ng Panginoon, doon pa lang magkakaroon ng perseverance sa iyo. So, yun yung dapat nating ma-realize. Tulad dun sa effectual calling, pag tinawag ka ng Diyos, epekto na lang yun ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Dito naman, kung ikaw ay ligtas na yung mga nagagawa mo na pagsunod at yung iyong katapatan, yung faithfulness, yung iyong, kung ang tingin mo dyan ay dahil nagpe-persevere ka dahil sa iyo yan, ay mali yun. Yan ay dahil yan sa pagpe-preserve sa iyo ng Diyos. Sabi dito sa verse 27, and cause you to walk in my statutes. So sana maliwanag mga kapatid yung ating point na yung preservation of God at perseverance of the saint ay hindi pwedeng magkahiwalay. Yan. Sabi pa dito sa kapanganak, muli ang Diyos ay nagbibigay ng isang bagong puso na nalulugod sa mga utos. Yan yung sa verse 26, At nagnanais na sundin ang mga ito. So, hindi lamang iniingatan ng Diyos ang kanyang mga anak, ngunit inilagay din niya ang kanyang espiritu sa loob nila upang makalakad sila sa kanyang mga statutes o palatuntunan. So, para ating mas maintindihan pa yan, basahin natin ulit yung ating teksto. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 sa verses 27 to 30. Ito yung ating text. John chapter 10 verse 27. So ito sabi, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. 28. And I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. 30. I and my Father are one. Yan. So, hindi lamang, sabi dito ng ating Panginoon, hindi lamang naririnig ng mga tunay na tupa ng Panginoon, hindi lamang naririnig ng mga tupa ang tinig ng mabuting pastol o yung effectual call. So, sinusunod din nila, nagpe-persevere din sila. Sinusunod din nila siya, ang Panginoong Hesus, nang may pagpupursige nga sa Tagalog, may perseverance. So, binibigyan ng mga tupa ng gift of eternal life, sabi dyan. Yan. Yan yung, kumbaga, pag ikaw ay sheep, sabi natin, yung sa doktrina ng particular redemption, o yung particular na group of people na yun ay yung mga sheep, so mga hinirang, mga elect. So binibigyan sila ng assurance ng eternal life. And then kapag na-realize mo yun, kumbaga pina-realize sa iyo, pinaunawa sa iyo ng Diyos yun. So yun yung driving force mo, hindi para i-preserve yung iyong sarili, tulad ng pagkakaunawa ng iba, tulad nga ng aming nakakausap. Binigyan pa namin siya ng mga illustration, mga example, and then talagang ang conclusion niya, kailangan mong i-work out yung iyong salvation para hindi mawala. So, unlike dito sa turo talaga ng Biblia, nagpe-persevere tayo dahil yan sa preservation ng Diyos. Yung pang sabi dito, ito din yung aming tinalakay noon, yung nasa kamay na ng Panginoong Hesus, and then nasa kamay ng Ama, sabi nga, galing, nasa para sa kanya, yung sheep, pagka hindi nag-persevere ay maaalis. Maalis daw dun sa kamay ng Diyos at mawawala ang salvation.
So kumbaga parang sinasabi niya dito, sinasabi niya doon sa kanyang paniniwalang yon at katulad din ng mga tao na gano'n ang paniniwala, ang lalabas niyan ay sinungaling ang Panginoong Hesus dito sa John chapter 10. Kasi sabi niya dito, neither shall any man pluck them out of my hand. So ano na yun eternal security. And then dito sa 29, sabi, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, tinawag mo pang, Diyos, naniwala ka pang Diyos ang Panginoong Hesus, pero yun naman pala, ang paniniwala mo, ay kaya mong alisin yung sarili mo sa kamay ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? So, mali ang pagkakaunawa. Baga may error, so may, ang tawag dyan ay counterfeit yung iyong salvation niya, ang kakalabsan niyan. Kasi, kung i-imagine mo, tinawag mo pang Diyos, tinawag mo pang Panginoon. Tapos, yun naman pala, ay may kakayahan ka sa sarili mo na ligtas ka ngayon, tapos pagka ayoko nang maging ligtas, ay mayroon kang ability. Hindi ka magpe-persevere. So, maling pagkaunawa dyan sa tuloy. Ang tawag dyan ay absurd or illogical. And also blasphemous. So bakit? Kasi nga, kapag sinabi mo yung salvation ng isang sheep, ay maaaring mawala tulad din yan ng, kumbaga mawawala. Sheep yun nawawala ang kaligtasan. Talagang yun yung aming point dun sheep. Tapos talagang nawawala daw ang kaligtasan. So ang lalabas niyan, tulad din nga yan ang pagtawag sa Panginoon na isang sinungaling. Yung nga, sabi natin. At kasabay din noon na ipinapahayag mo na kaya mong kumawala sa kamay ng Ama. At ang isa pa doon, hindi isang ligtas na lugar yung kamay ng Diyos, lalabas niyan, para hindi siya isang ligtas na lugar upang manatiling preserve ang kanyang mga hinirang. So, saan pa ang assurance doon ng Saan ka pa maglalagak ng paniniwala niyan? Kung nasa kamay ka na pala ng Ama, nasa kamay ka ng Panginoong Hesus, tapos ay nawawala din naman pala yung kaligtasan. So, makikita nyo talagang heavily dependent sa human works. So, yun yung danger sa salvation by works. So, napakalaking counterfeit niyan. So, mga nagtuturo ng ang kaligtasan ay nawawala, ay maaring itanggi o hindi kilalanin ang sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa mga talatang ating binasa doon sa John chapter 10. Bakit natin sabi yun? Kasi nga, anong dahilan? At kaya mong kumawala sa kamay ng Diyos, Yan. Sabi nga natin, yung mga taong yan, pipilipitin yung Word of God, nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa iba pang mga kasulatan. Yan, para sa kanilang ikapapahamak. So may nabanggit dyan, patungkol dyan sa kanilang ikakapahamak. Sa 2 Peter, kung ating saglitin basahin yun, 2 Peter chapter 3, mga kapatid, sa ikapapahamak yung kanilang ginagawang yan. Kasi yung kanilang salvation ay counterfeit. So saan pa nakabase sa kanilang works? So 2 Peter chapter 3 sa verse 15, ating babasahin. 2 Peter chapter 3 verse 15, tapos sabi, sa bandang huli din mga kapatid, yan, nasaan na yun? Understood which they that are unlearned. Yan, basahin natin ng buo. Verse 16, as also in all his epistles, speaking in them, these things in which are some things hard to be understood. So, mahirap unawain. Which they that are unlearned, kasi yung pag-unawa nga sabi natin sa preservation of God and perseverance of the saints, hindi yan basta nauunawaan. So, ito na yun. That are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. So, kanilang pagkamali ang pagkakaunawa, sabi nga natin, pag yung dalawang side ng coin ay parehong nakatingin sa gawa ng tao,
preservation ng tao, pine-preserve niya yung kanyang salvation para sa kanyang hindi mawala yung salvation. So nagpe-persevere siya para sa preservation ng kanyang salvation. Sabi diyan ay yan ay sa kanilang ikapapahamak. Yan. Unto their own destruction. Same din yun na kapag ka ang pinagpukusan naman ay preserve daw ng Diyos kahit ano nang gawin. So yung dalawang side ng coin ay parehong tinuturo lamang ay preservation of God. So gagawa na ng mga kasalanan, hindi holy living, kumbaga nagpe-persevere sa sin, hindi sa holiness. So danger din yun, para din yun sa kanilang destruction. As they do also the other scriptures, kanilang tinutwist, pinipilipit, unto their own destruction. So yan. So dito pa lamang natin maunawaan mga kapatid yung for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kumbaga pag ating napag-unawa din yung doktrina ng preservation, pag ipinaunawa sa atin ng Panginoon, yung preservation of God and perseverance of the saints. So dito mas maiintindihan pa natin yung sinasabi dito sa Philippians chapter 2. So ating basahin mga kapatid. Philippians chapter 2 sa verses 12 and 13. So ito yung sabi. Philippians chapter 2 sa verse 12 and 13. Lagi natin binabasa yung verse 13. So simulan natin sa 12. So ito sabi, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. So ayan na. Yan na yung kanilang favorite verse, work out your own salvation daw. Pero wag natin kalimutan yung verse 13. So yun yung perseverance na gagawin ng isang mananampalataya. Pero yung preservation ay nandito sa verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So laging makita nyo, hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi yung kanila, puputulin nila dun eh. Yan, sabi, work out your own salvation. So kailangan mong magpakatapat para hindi mawala yung salvation. So yung kanilang ginagamit na verse, so napuputol. Tuloy natin, basahin din natin yung verse 13, na yung gagawin mong pag-workout na iyon, perseverance mong yan, ay dahil lamang din yan sa Panginoon, dahil yan sa Diyos. Yan sa verse 13, for it is God which worketh in you. The preservation of God, both to will and to do of His good pleasure. Isa na naman yan sa verse na napakalinaw, yung mga verses na yan, na nagpapakita ng preservation of God and perseverance of the saints ay side by side. Yan ay nakikita sa isang tunay na mananampalataya, hindi pwedeng paghiwalayin. Kumbaga yung sinasabi dyan ni Paul, yung ating ability to persevere ay dependent din lamang yan sa sa Panginoon, sa Diyos, sa kanyang pagpe-preserve. Kasi siya yung mag-workout sa atin. In you. Worketh in you. So yung ating nagagawang pagsunod, yung ating mga pananalangin, yung ating desire na umattend, yung ating desire na magbasa ng Bible, makinig ng mga mensahe. So yun ay yun na yung work out ka ng Diyos. Yun yung kanyang preservation sa iyo. So hindi yun dahil sa naramdaman mo lang. Yan ay dahil yan sa Diyos. So both elements must be operating, in order to have a proper and balanced view, mga kapatid. So another verse na magbibigay sa atin ng kaunawaan dyan sa ating tinatalakay ngayon ay yung 1 Peter chapter 1. Simulan natin sa verse 5. So ito sabi sa 1 Peter chapter 1 sa verse 5.
Tapos sabi, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Again, basahin natin. Tingnan natin, ito yung preservation ng Diyos kasi sabi dito, who are kept by the power of God. O, yan na. Preservation of God by His power. Yan. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So, talon tayo dun sa verses 14. Basahin natin, verse 14 and 15. So, anong nangyari nung pinreserve? Yung preservation ng Diyos. Sabi dito sa verse 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. 15, but as He which had called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Ano yung sinasabi dito ni, ni Peter? Magagawa ba nila ito ng hindi dedepende dun sa preservation ng Diyos? Kaya nga binasa natin yung verse 5 muna para maunawaan natin yung kanilang pagiging obedient children. Sabi niya sa verse 14, yung kanilang pagiging holy in all manner, ay dahil lamang yan sa preservation. Yung kanilang naging perseverance ay nagmula din sa preservation ng Diyos. So, preservation of God, perseverance of the saints, yun yung nakita natin dyan. Sabi dyan sa verse 5, patungkol yan sa preservation ng Diyos. Sa Tagalog sabi, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas. So, yun sabi, na nahanda upang ihayag sa huling panahon. And then sa verse 14 and 15, ito na yung perseverance ng mga saints, na gaya ng mga anak ng matalimahin, na huwag kayong mga asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita. So magagawa lang nila yun dahil dun sa verse 5, nang kayo'y nasa walang kaalaman. So hindi na magde-desire na bumalik doon. Dahil yun sa pag-iingat sa kapangyarihan ng Diyos na iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya. Then sa 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So magagawa ba nila yung pagpapakabanal sa lahat ng pamamaraan o paraan ng pamumuhay dahil sa kanilang sariling pagpupursige lamang? Siyempre hindi. Nandun pa rin yung babalik pa rin tayo sa verse 5 again, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas. So, nakita ulit natin, side by side mga kapatid, hindi pwedeng i-separate yung preservation of God and perseverance of the saints. So, talagang yun ay dapat makita natin yun. Yun yung genuine na sabi nga natin, tanda o mark ng isang tunay na mananampalataya. O tunay na anak ng Diyos. O tunay na tupa. And then, another verse, mga kapatid. Puro verse tayo. Para mapakita natin na nasa Bible talaga yan. Sa Jude naman tayo. Jude. So yan. Sa verse 20 and 21. Jude, verse 20. Ito sabi, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, 21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So ayan, yan yung kumbaga utos building up yourself on your most holy faith. So, ina-encourage na mag-persevere. Sa papaanong paraan, kumbaga magagawa. Tala tayo sa verse 24. Dito sabi, now unto Him that is able to keep you from falling
nakadepende pa rin talaga dun sa nagkikip sa'yo from falling, ano. And to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So talagang meron tayong duty o ina-encourage tayo na mag-persevere. And then sa verse 24, huwag natin kakalimutan na unto Him that is able to keep you from falling. So falling out of grace, kumbaga. Talagang nakita natin dun sa mga talata, magkakasunod naman yan, kahit tayo tumatalon tayo para makuha agad natin yung pinaka-point ng ating pinag-aaralan. Nakita natin, hindi pwedeng sabihin lang na, sige, mag-persevere ka. Walang nagturo sa Bible na mag-persevere ka dahil kaya mo yan. Laging babanggitin din na magagawa mo lamang yan dahil sa preservation ng Diyos. Laging implied o laging nandoon yung idea o yung teaching na tulad dito sa Jude, sabi sa verse 20 and 21, ina-encourage mag-persevere. Pero hindi natapos doon. Sa verse 24, pinaalalahanan pa rin sa kanyang conclusion. Verse 24, dulo na yun eh. Pinaalalahanan pa din yung mga mananampalataya na depende pa rin yan sa kumbaga nakadepende pa rin ang inyong pag-persevere na yan unto Him that is able to keep you from falling and to present you yan, faultless. Sa verse 24 nga. Sabi dito sa Jude, ang mga banal, yun nga hinihimok sa Tagalog na panatilihin ang kanilang sarili sa pag-ibig ng Diyos. Pero hindi doon nagtapos. Sinabi din dito sa verse 24 na ang Diyos din ang siyang nag-iingat sa kanila. At iniingatan sila mula sa pagkahulog. Yan. Pagkahulog o falling. So nakita natin mga kapatid na dito sa ating kumbaga introduction pa lang ito sa ating pinag-aaralang doktrina, preservation of God and perseverance of the saints. So nakita natin na we need to persevere in holiness. Meron tayong duty, meron tayong kumbaga mandate para mamuhay ng may kabanalan. Pero hindi natin dapat i-assume na dahil tayo ay banal, ay yun yung ground o yun yung origin ng ating magagawang pagsunod. So, dapat lagi din nating alalahanin na dahil lamang yan sa, tulad sa effectual calling, dahil lamang sa pagtawag ng Diyos, kaya ka nakapagsisi, nakapag-repent. Dito naman, kaya ka nakakagawa ng mga mabubuting gawa at kailangan talagang gawin, ay dahil yan sa preservation ng Diyos. So, hindi pwedeng dahil naligtas ka na, nakapagsisi ka, nakapanampalataya, balikan lang natin yung nabanggit natin kanina. Tapos kahit ano nang gawin mo, wala, hindi na aatin, ganoon. Hindi nagpe-persevere, hindi living in holiness, hindi nakikita sa lifestyle mo, sa pamumuhay mo yung perseverance. Hindi, mas nakakatakot pag ganoon, So, ang mangyayari sa'yo yung antinomianism. So, counterfeit ang iyong salvation pag ganan. Akala mo lang. So, same din yung kapag ang nangyari naman sa iyo ay ang goal mo ay kailangan ko mag-persevere para hindi mawala yung aking kaligtasan. So, hindi yun ang dapat makita mo doon. Dapat makita mo, nakakapag-persevere ako dahil pine-preserve ako ng Diyos. Yun, hindi yung kailangan kong mag-persevere para hindi mawala yung kaligtasan. Kasi ang lalabas sa'yo niyan ay by works ka. So, talagang, kita nyo nga yung binasa natin kanina, yun yung talagang work your salvation, work out your salvation. Yun yung ginagamit ng mga nagtuturo ng nawawala ang kaligtasan na verse. Na talagang pinipilipit, And then, ating i-examine yung ating, yun nga sabi natin, ating i-examine yung ating pananaw pagdating dyan sa doktrinang yan.
Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 13 sa verse 5, kung ating babasahin, examine yourselves whether ye be in the faith. So yung faith na yan, kung same ba ng pananampalataya dun sa mga mananampalataya na nasa Biblia, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So tingnan natin, sa Tagalog, siyasatin nyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Siyempre, subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin nyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na, o reprobates. So, dito tayo magtapos mga kapatid. Total naman na ito yung introduction lang din sa doctrine na ating tinatalakay. So, dito tayo magtapos sa isinulat muli ng ating kapatid, Elder Milburn Cockrell. So, ito, same ito dun sa, ito naman yung kanina, part 1 yung binasa ko. Ito yung part 2, The Perseverance of the Saints, part 2. So, bakit tayo nagko-quote, Siyempre, ito yung ating mga, baka masasabi natin, forefathers. So, yung teaching nila, ay yun yung pinapasa sa atin. So, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga sulat, so dito natin makikita kung align pa ba yung ating paniniwala. Mga kapatid. Kaya importante na kinukot din natin yung ating mga forefathers, ating mga kapatid, brethren in the faith, sabi nga natin kanina, consider your brethren, mga kapatid. So ito, isa ito dun sa how we consider. Tingnan natin kung anong kanilang sinasabi. So ito, mababasa natin ito, yung The Perseverance of the Saints, part 2, doon ulit sa Berea Baptist Banner, February 5, 1989 din, same date, sa page 48 naman. So, pwede niyong bisitahin again yung website nila. Nandyan yung mga Berea Baptist Banner. Yan. So, ito sulat ni Elder Milburn Cockrell. Dito tayo magtapos. Sabi niya, the reason that some deny perseverance is because their converts do not persevere. Yan. So, kaya may hindi pala nagtuturo, They often depart from Christ and the church and return to a life of sin and wickedness. The reason for this is because they made a false profession under easy believism and decisional regeneration. May danger talaga sa ganun. Modern evangelism produces stony ground hearers, which for a while believe, and in time of temptation, fall away. Arminian Baptist preachers are quick to say that such rebels against God are heaven-bound because they are preserved in Christ. Their eternal security is in fact a security in sin and wickedness. It is the teaching that you can do anything you want to, and go to heaven at last. To teach preservation of the saints without perseverance is a wretched and fatal perversion of the scriptures. So kung ano yung ating tinalakay, mga kapatid, ayun din yung nakita ng kapatid na Elder Milburn Cockrell. Yun din yung kanyang sinulat, yun din yung kanyang point. Hindi maaring nagpe-persevere ka sa sin and wickedness nga, tapos ine-expect mo na unang taong yun na pag siya ay namatay ay heaven ang kanyang kalalabsan, doon siya pupulutin, saan kaya siya pupulutin. So, yun din yung kanyang napansin, So, may danger talaga mga kapatid, sabi niya rin dito, yung mga Arminian preachers, so sila yung pinanggagalingan ng mga maling turo. Again, gusto kong bigyan ng diin, kasi lagi tayong, may mga na-encounter ako personally, syempre tayo din,
sasabihin tayo na Calvinist daw yung ating paniniwala, ano? Sabi, bakit? Kasi naniniwala daw tayo sa tulip. Sa atin naman tawag natin dyan, Doctrine of Grace. Tapos pag sinabihan mo naman sila na, edi ikaw ay Arminian ka. Hindi daw. Sasabihin niya, hindi, ako yung isang recent kong nakausap ay biblicist ba? Yun siya daw ay isang biblicist. Sabi ba? Hindi, ayaw pumayag na tawaging Arminian. To make it clear, mga tagapakinig, pagka hindi ka, pagka against ka o kabaligtaran ka sa doctrine of grace, meaning ay yung 5 points na yon, hindi ka dun naniniwala, kabaligtaran yung sa iyo. So automatic, dun ka sa teaching ni Arminius. So meaning, Arminian ka. So, i-accept mo na pag tinawag kang Arminian, ay Arminian ka. To be fair, tatawagin kasing Calvinist tayo. Sasabihin niya niniwala dyan sa tulip. Tapos pag naman tinawag nating Arminian, ayaw pumayag. Hindi ako Arminian. Tulad dito, pagdating dito sa doktrinang tinatalakay natin ngayon, preservation of God and perseverance of the saints. So, na tinalakay na natin. So, yun yung pagkakaiba. Kasi nga, kung hindi ka naniniwala doon sa 5 points ng Doctrines of Grace, syempre, Arminian ka. To be clear, pumayag ka na tawagin kang Arminian. Kumbaga, so, kasi nga, kabaligtaran ka nung itinuturo ng Doctrines of Grace. Yun lang yung ating gustong pahabol na mensahe. To be clear, dun sa ating mga nakakausap, sana ay nagets nyo yung ibig kong iparating. Kasi ayaw talagang pumayag na Arminian. But yung kanilang teaching and doctrines ay Arminianism, turo ni Arminius. So, yun lang. Let's put that aside. Dito na tayo nagtatapos, mga kapatid. Nawa ay loobin ng Diyos, ng Panginoon, na magkaroon pa ito ng part 2. So, isama niyo ako sa prayers na bigyan tayo ng heavenly wisdom again para maituloy natin itong ating ikalimang doctrine, preservation of God and perseverance of the saints. Mga kapatid, nawa ay naging pagpapala ang mensahe sa bawat isa. May God bless the message in our hearts. Tayo ay lumuhod at tayo ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa inyong naging mensahe sa amin ngayong hapon. Tunay po na kami ay napakapalad dahil sa inyong preservation na ginagawa sa amin. Kami ay secured sa inyong mga kamay. Hindi namin nararamdaman na kailangan namin kumawala sa inyong kamay, aming Diyos. Salamat po sa pagbibigay ng willingness na ito to do good, Panginoon, para mag-persevere kami magpakatapat, kami magpatuloy, kami magtiis. Amin Diyos. Palagi niyo po kaming turuan at paalalahanan. Sana po ay gamitin niyo ang mensahe nito para magbukas ng mga puso at isipan doon sa mga taong nakalagak ang kanilang kaligtasan sa kanilang mga gawa. Bagamat kanilang sinasabi ay ang kaligtasan daw ay mula sa inyo, ngunit ang kanilang mga paniniwala ay nakadepende sa kanilang gagawin ng Diyos sa kanilang salvation. Kami ay concerned sa kanila, hindi silang inaalala, nawa ay inyong palugdan na sila ay kahabagan, kung sila nga po ay isa sa inyong mga tupa talaga ng Diyos, kung sila ay isa sa inyong mga hininga. Kami ay naniniwala na hindi sila pababayaan sa ganung kalalagayan. Kaya lamang po ang mapagbibigay sa kanila ng kaunawaan. Ang tangi lamang namin magagawa ay ibahagi ang inyong mga turo ng Panginoon Jesus, ang mga doktrina, na mas makakapagbigay kaunawaan ng Diyos pagdating sa salvation. Amin din pong inaalala, aming Diyos, ang mga mahal sa buhay, aming mga kapamilya. Patuloy po namin silang ipinanalangin. Nawa ay dumating ang araw,
sila ay makasama din namin dito. Sila ay aming makita namin ang kanilang katuparan ng kanilang kaligtasan. Kami po ay hindi nawawalan ng pag-asa dahil alam namin aming Diyos na tanging kayo po lamang ang makapagbibigay ng kaunawaan, ng kakayahang magsisi at nanampalataya, ng genuine faith aming Diyos. Kayo lang po makapagbibigay niyan sa aming mga kapamilya. Kami ay patuloy lamang na mananalangin at gagawin po namin ang aming duty, aming responsibility na kapag kami binibigyan nyo ng pagkakataon ay aming ibabahagi sa kanila ang mga katotohanan ng mga doktrina ng Diyos. At nawa ay magsilbi itong daan para sa kanilang kaunawaan ng Diyos. Patuloy po namin pinapanalangin ang aming mga mahal sa buhay. Ang Diyos, pinapanalangin din po namin ang darating na muli na isang linggo. Nawa po ay patuloy ang inyong pag-preserve. Kami naniniwala ang Diyos ang inyong patuloy na pag-preserve sa amin at pag-provide ng aming mga pangangailangan spiritually and physically aming Diyos. At amin pong naalala ang mga kapatiran na may kahinaan, may mga karamdaman ng Diyos. Nawa po ay patuloy ang inyong pagbibigay sa kanila ng pag-asa ng Diyos. Patuloy ang pagbigay niyo po ng kagalingan. At patuloy din po ang pagbibigay niyo sa kanila ng spiritual wisdom and understanding ng Diyos. Alam po namin na sa ganitong paraan, isa ito sa paraan na ginagamit niyo upang kayo ay magturo sa bawat isa sa inyong mga anak. Maraming salamat aming Diyos dahil nakikita namin ang improvement sa kalagayan ng aming mga kapatiran na may karamdaman. Muli po aming Diyos, nawa po ay kayo ang naitaas, mapupurihan, kapasalamatan, mga po naging pagpapala sa bawat isa, inyong mensahe sa amin ngayong hapon. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Hesus at Tagapagligtas. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Awitin po natin ang dokson. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Salamat po. God bless po.